Files. Disclaimer. Ang kwentong ito ay mula sa totoong pangyayari at ibinahagi para sa layuning edukasyonal at pagbibigay kaalaman. Ang mga pangalan, karakter, at ilang detalye ay binago at ni-recreate upang maprotektahan ang mga totoong biktima at kanilang pamilya. Thank you and happy listening po mga kaibigan. Paano kung dumating ka sa puntong hindi mo na kayang bayaran ang lahat ng utang mo? Tatakas ka ba o gagawa ka ng paraan na hindi inaasahan ng kahit sino? Ito ang kwento ng isang babaeng piniling mamatay para lang makatakas. Isang babae ang naging usap-usapan online matapos kumalat ang balita na siya umano ay nagdesisyon na magpanggap na patay. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa isang problemang unti-unting lumamon sa kanyang buhay, ang utang. Sa umpisa, wala naman talagang kakaiba sa kanya. Isa siyang normal na babae, kilala sa kanilang lugar bilang masipag at marunong makisama. May mga kaibigan, may pamilya, at sa paningin ng iba, maayos ang kanyang pamumuhay. Hindi siya yung tipo na iisipin mong mapapasok sa ganitong sitwasyon. Pero tulad ng karamihan, may mga bagay sa buhay niya na hindi nakikita ng ibang tao. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, nagsimula ang lahat sa simpleng pangangailangan. May mga gastusin, may mga obligasyon, at may mga pagkakataon na kinailangan niyang umutang para makaraos. Sa una, maliit lang. Kayang bayaran. Kayang kontrolin. Pero habang tumatagal, dumadami. Mula sa iisang utang, naging dalawa. Hanggang sa umabot sa punto na hindi na niya alam kung saan kukuha ng pambayad. May mga taong nagpapautang, may mga kakilala na tinutulungan siya, at may mga pagkakataon na napipilitan siyang umutang ulit para lamang mabayaran ng nauna. Doon na nagsimula ang cycle. Utang para bayad utang. Hanggang sa tuluyan siyang nalubog. Sa social media, wala kang mapapansin na problema. Maayos ang mga post niya, normal ang mga updates, at kung titingnan mo, parang wala siyang pinagdadaanan. Pero sa likod ng lahat ng iyon, unti-unti nang bumibigat ang sitwasyon. May mga taong naniningil, may mga mensahe, may mga tawag na hindi na niya sinasagot. Habang tumatagal, hindi na lamang ito simpleng utang. Naging pressure na ito, emosyonal, mental, at pati na rin sa kanyang pang-araw-araw na buhay. May mga nagsabi rin na umabot sa punto na pati ang mga kamag-anak niya ay nadadamay na. May mga nagtatanong, may mga naghahanap sa kanya, at may mga pagkakataon na hindi na niya alam kung paano haharap sa mga taong umaasa sa kanya. At doon, unti-unting nagbago ang kanyang kilos. Hindi na siya gaanong nagpapakita. Hindi na rin siya kasing active sa mga tao sa paligid niya. May mga pagkakataon na nawawala siya ng ilang araw at kapag bumabalik, tila may iniisip na hindi niya masabi. Sa puntong iyon, malinaw na hindi na niya kayang kontrolin ang sitwasyon. At sa halip na harapin ito, may isang desisyon siyang naisip. Isang desisyon na hindi inaasahan ng kahit sino. Isang plano na magpapabago sa lahat. At doon na magsisimula ang mas kakaibang bahagi ng kwento. Sa pagpapatuloy ng kwento, unti-unti nang nakilala kung sino ang babae sa likod ng viral na insidente. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Liza, isang babaeng nasa late 20s, kilala sa kanilang lugar bilang tahimik at hindi palaimik sa personal na problema. Sa panlabas, maayos ang kanyang itsura at pakikitungo. Walang indikasyon na siya ay nasa gitna na pala ng matinding suliranin. Pero sa likod ng katahimikan niya, may binubuo na pala siyang plano. Sa halip na harapin ang mga naniningil, unti-unti niyang pinili ang pag-iwas. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag. Hindi na rin siya nagpapakita sa mga taong naghahanap sa kanya.
At habang lumalala ang sitwasyon, mas lalo siyang nag-isip ng paraan kung paano tuluyang makakatakas. Hanggang sa dumating siya sa isang desisyon na hindi pangkaraniwan. Magpanggap na patay. Ayon sa mga kumalat na impormasyon, unti-unti niyang inihanda ang plano. May mga larawan na kinunan, mga eksena na tila nasa loob siya ng bahay o ospital, nakahiga, walang galaw. May mga taong tumulong sa kanya o posibleng hindi alam ang buong detalye ng kanyang ginagawa. Ang mahalaga sa kanya, maging kapanipaniwala ang lahat. Hindi ito basta-basta ginawa, pinag-isipan, pinlano. At isinagawa ng maingat sa social media, bigla na lamang kumalat ang balita, ang babae umano ay pumanaw na. May mga larawan na ipinakita, may mga caption na nagpapakita ng pagdadalamhati, at may mga mensahe ng pakikiramay mula sa mga nakakakilala sa kanya. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat ng naniningil. Wala nang naghahanap, wala nang nagtatanong. Dahil para sa kanila, patay na siya. Pero habang ang iba ay naniniwala at nagdadalamhati, may ilan na nagsimulang magduda. May mga detalye na hindi tugma. May mga tanong na walang sagot at may mga taong hindi kumbinsido sa biglaang pangyayari. At habang patuloy na kumakalat ang balita ng kanyang kamatayan, unti-unti ring may mga mata na nakamasid, naghihintay, nag-oobserba. Dahil sa ganitong klaseng plano, isang maliit na pagkakamali lang ang pwedeng magpabagsak sa lahat. Sa mga sumunod na araw, matapos kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay, nagsimulang maglabasan ang mga detalye na hindi inaasahan ng marami. May mga netizen na nakapansin na walang malinaw na burol, walang anunsyo ng lamay, at walang opisyal na pahayag mula sa pamilya o mga autoridad. Sa halip, ang tanging umiikot lamang ay mga larawan na tila kinunan sa loob ng bahay o ospital. Mga eksenang madaling maipakita pero mahirap patunayan. Doon nagsimulang magduda ang ilan. May mga nagtanong kung bakit walang konkretong ebidensya ng kanyang pagkamatay. May mga naghanap ng record, may mga nag-imbestiga sa sariling paraan, at may mga nagbalik sa mga detalye na una nilang hindi pinansin. Habang tumatagal, mas dumadami ang tanong kaysa sa sagot. Hanggang sa isang araw, may lumabas na impormasyon na tuluyang nagbago sa lahat. Ayon sa mga kumalat online, may mga taong nakakita umano sa babae, buhay, nagtatago, at pilit iniiwasan ang mga nakakakilala sa kanya. May nagsabing nakita siya sa ibang lugar. May nagsabing gumagamit siya ng ibang pangalan. At may ilan pa na nagsabing may ebidensyang magpapatunay na hindi siya kailanman namatay. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ang pagkalat ng balita. Nag-viral ang kanyang kwento. Mula sa simpleng post, naging usap-usapan sa iba't ibang platform. May mga taong galit, may mga taong nabiktima, at may mga taong nagulat sa kanyang ginawa. Ang dating kwento ng isang pagpanaw ay naging isang malaking issue ng panlilinlang. At habang kumakalat ang lahat, unti-unti ring nabubunyag ang katotohanan. Ang babaeng pinaniwalaang wala na, buhay pa pala. Walang sakit, walang aksidente. Kundi isang planong ginawa upang takasan ang responsibilidad. Sa kabila ng lahat, may mga taong lumapit. Hindi para tulungan siyang magtago, kundi para ilantad ang katotohanan. May mga nagbigay ng impormasyon, may mga naglabas ng ebidensya, at may mga tumulong upang maipakita sa publiko ang tunay na nangyari.
Sa huli, hindi nagtagumpay ang kanyang plano dahil sa panahon ngayon. Mahirap nang itago ang katotohanan at kahit gaano pa kaayos ang isang kasinungalingan, may pagkakataon at may paraan pa rin itong mabubunyag. Para sa mga nakakarinig ng kwentong ito, isang paalala ang naiwan. Ang utang ay responsibilidad. At ang pagtakas dito, gamit ang kasinungalingan, ay hindi kailanman magiging solusyon dahil sa huli. Ang katotohanan pa rin ang hahabol sa'yo. Kung may opinion ka tungkol sa kwentong ito o may gusto kang susunod nating talakayin, i-comment mo lang sa ibaba. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong true crime stories, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Dahil sa likod ng bawat kwento, may katotohanang dapat malaman. Mag-ingat ka palagi.